Magandang araw po sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mahal na OFW. Ito na grabe na yung sitwasyon sa ating bansa. Sobrang garapala na naman yung mga galaw nila. At sana hindi sila magtagumpay. So unang-una, itong sa kalagayan ni Tatay Digong, ang tagal ng paghihintay, paglilitis, tapos ngayon pinuspone nila, extend kung kailan na naman yan. So sobra yung gala, sobrang obvious. Pati ngayon yung Senate President Chis Escudero, isang magaling na lawyer na senador, pinalitan ng isang komedyante. Ano namang, anyway, yun man yung gusto nila. Pero yung sobrang obvious ay bakit pinalitan si Senator Marcoleta, pinalitan sa Blue Ribbon Committee. For what reason? Ang ganda na ng hearing, ang dami ng kumanta, ang dami ng lumabas. Kumanta na ang mga diskaya, mag-asawa. Ang daming mga kongresista na dawit, pati na yung speaker. Talagang totoo yung sinabi ni Inday Sara na 2 tao lang yung nagmamanipulate dyan sa Congress, si Romualdez at si Saldico. Di ba? Sobrang halata, sobrang klaro. At mismo si Congressman Chubichanco, di ba? Sobrang klaro na yung mga ano pang ebidensya yung gusto nilang hinahanap, andyan na. Sila na mismo, nasa kanila na yung ebidensya. Klarong-klaro na. Pero ngayon, biglang pinalitan. Napaka-obvious. Si Marcoleta, Senator Marcoleta, pinalitan ni Senator Lacson, na may issue naman din yan siya, yung sa cement. Si Senator Marcoleta, wala na talagang nangyayari sa ating bansa kung ganyan na lang palagi yung ano natin sistema. Napaka-corrupt, nakakadismaya talaga. But I know marami pa din tayong mga leader, na totoong leader, I'm sure who will lead us sa ating bansa. Sayang nga lang si Attorney Vic Rodriguez hindi na sama. Yung mga PDP laban, mostly mga lawyer yun sila lahat. Yung 2 lawyer, nakakatawa talaga. 2 lawyer pinalitan ng hindi lawyer na mga senador. 2 lawyers, Attorney Chis Escudero at saka si Attorney Marcoleta. 2 lawyer na pinalitan ng hindi lawyers. Ba't pa pinalitan? Ano bang doon? Napakaaga pa. Hindi kakastart pa nga lang ng committee, tas biglang iba yung ihip ng hangin, or baka maraming masasagasaan. Kaya ganon yung ginawa na lang nila. Napaka-obvious po. Last, na lang natin talaga dito is yung judiciary natin. At sana yung mga senador natin ay ilan lang yun sila na tumayo, at nakikita natin ngayon dito yung totoong kulay, no? Totoong kulay. Totoong mga senador. Nung sa eleksyon, bago pang eleksyon, makikita natin na sobrang sila,
babait. Pero ngayon halatang halata na, sobra. Pero anyway, I'm sure yung mga magagaling nating leader, hindi naman nila din yan pababayaan. Lalong-lalo na si Senator Marcolita, Senator Bato, sila itong mga senador na totoong leader ng ating bansa. Kayo na lang po talaga ang pag-asa ng bayan. At yung VP Sara natin, yung problema nga lang, hindi makagalaw si VP Sara kasi yun nga, she's under the, may mas ano pa sa kanya. But hopeful, mas may lamang pa sa kanyang lead posisyon. But hopefully, time will come. We're excited na only Inday Sara is our last card. The only one na hinihintay ng sambayanang Pilipino na makakatulong sa atin, sa ating bansa. Only Inday Sara. At itong mga matitinong mga leader natin. You know, dito natin ngayon mas lalong nakita yung mga ugali nitong mga taong to. Sino yung mga totoong leader, sino yung may totoong pagmamahal sa bansa, may malasakit sa ating bansa. Hindi pera-pera lang. Diba itong mga kongresista? Yung mga taong gustong patalsikin si Inday Sara, ito pa ngayon mismo, hindi na gasta ng ilang libong pera para maghanap ng ebidensya. Ang dyan na mismo, yung baha lang pala yung magpapatlabas sa inyo. Di ba? Gustong-gusto nyong kung maghusga kayo ni Inday Sara, wagas, sobrang hanggang buto. Pero kayo pala yung sobrang garapal, sobrang buhayan nyo. Gusto nyong i-impeach Inday Sara dahil kayo pala yung mga magnanakaw, sobrang magnanakaw. Yun nga, yung kasabihan na kung sino yung pumuputak, siya yung nangingitlog. Oo. Masyadong halata na yung mga kongresista dyan. Bilyon-bilyon pala yung tinatanggap ninyo. Mga hayupak kayo. Samantalang ang daming mga Pinoy na naghihirap. May paakap-akap pa kayo. Wala namang datang lumabas. Yun yung pinakamasakit pa. Sa ating bansa. Selfish. Just for their own gain. Pag nakaupo, totoo lahat ng mga sinabi ni Tatay Digong. Sobrang totoo. Pag yung pagkakasimula pa lang maging kongresista, yung relo is quartz lang. G-Shock lang. Paglabas, naka-Rolex na. Pagbago pa sa Congress, Tamaraw FX lang yung sasakyan. Pero pag matagal na, Mercedes-Benz na. Lahat ay totoo yung sinabi ng mga Duterte ni Tatay Digong. At ngayon, magtaka pa kayo kung bakit galit yung mga buaya sa mga Duterte. Sobrang garapala na yung ginawa nila. I hope and pray na sana sana malampasan ito. I do believe yung mga magagaling nating mga lawyer at yung judiciary na lang talaga yung pag-asa natin ngayon dito
yung mga senador natin na matitino. I'm sure magulo na naman to kasi andyan naman pinalitan yung Senate President at yung sa Blue Ribbon Committee. Maabswelto na naman yung mga magnanakaw na kongresista dyan. Tingnan nyo si House Speaker Romualdez, di ba? Hindi yan sobrang marunong eh. Tingnan nyo yung may interview ba yan siya? The House Speaker, di man niya nga nagsasalita. Paano naging House Speaker yan? Di ba? Tingnan nyo. Sa lahat ng mga ano niya, iilan lang yung mga ano yan, mga sinasabi. Kasi ingat, marunong eh. Siya yung may issue. Ang House Speaker ang nadali sa issue sa Ghost Project. Ang presidente ng Senado ang pinalitan. Clap, clap, clap. Grabe. Sobrang iwan ko na lang, sino na lang maniniwala sa inyo. Mga bobo na lang talaga yung naniniwala nitong mga taong to. At ang dami din ng mga taong yan. At sana nga, kung yun yung mangyari, kung yun, yung sabi ni Tatay Digong, kung yun ang pipiliin nyo, so be it. Gusto nyo naman yan. May mga leader na gumagawa ng matino, ayaw nyo naman. Pero yun nga, ang problema is itong mga nasa baba, sobrang kawawa. Kawawang kawawa. Okay, sana ay patuloy po nating idalangin. Magkaisa po tayo. Tayong mga matitinong Pilipino, yung mga Pilipinong mga balasubas, hayaan na natin yan sila. Sana bigyan sila ng leksyon ng Panginoon. Okay mga kaperlas, mga kababayan natin at sa ating mga mahal na OFW, magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi para sa ating bayan. God bless everyone.